Ang manifestation ay isang klase ng dasal para sa kahilingan. Sana ay hindi nyo isipin na masama ito kasi may mga tao na nagsasabi na galing daw kay Satanas or psychic occult na masama itong manifestation. Pero kung titingnan mo ng mabuti, ay ibang salita lang ang ginamit sa pareho naman na konsepto na tinuturo na nga sa iba-ibang mga sagradong libro katulad ng Bible. Sinasabi nga, 'di ba, ni Hesukristo na seek and you shall find, ask and you shall receive. So, kung maghanap ka, makakahanap ka. Tapos, kung humiling ka, ay makakatanggap ka. Kumatok ka daw at ang pinto ay bubuksan para sa iyo. Tapos, isa pang sinasabi nga na pareho nga doon sa sinasabi na manifestation na konsepto ay kung naghiling ka, ay tanggapin mo na parang nangyayari na nga sa buhay mo. So, ito yung tinatawag sa konsepto ng manifestation na as if. So, living as if na yun na nga yung nangyayari sa buhay mo. So, halimbawa, hingiling ka na magkaroon ka ng magandang trabaho ay kunwari na nangyayari na nga yun at na-vision mo na, nararamdaman mo na sa sarili mong katawan at na-imagine mo ng maayos, ng mabuti na yun na nga yung nangyayari sa kasalukuyan mong panahon, sa kasalukuyan mong buhay. Ang mahirap lang kasi sa mga tao ay kadalasan kung hindi nga parehong terminolohiya tapos, yung mismong salita talaga na yon ay hindi makikita sa Bible or sa ibang sagradong libro, ay babaliwalain o hindi kaya ay iisipin na galing na sa demonyo o masama. Pero ang spiritual na pag-aaral nga na ginagawa natin dito, ay makuha natin ang pinaka-general or pangkalahatang konsepto na makikita natin sa lahat ng iba-ibang lugar at lahat ng iba-ibang libro o turo. Para tayo ay makakuha sa ating mga kahilingan ay kailangan syempre natin magpakabanal bukod pa nga doon sa paghiling natin na yan. Na nararamdaman natin para sa sarili natin na para natanggap na natin. Kasi kung hindi tayo gagawa nung tama at iiwasan ang mali, ay mahihirapan yung enerhiya natin na makatugma yon para doon sa kahilingan natin. Lalo na ngayon, sa nandito nga tayo sa mundo ng tao, ay lahat talaga tayo ay may mga sumpa na pinagdaraanan. Kaya nga tayo nandito sa mundo para magdusa. So yung mga hinihiling natin ay hindi naman ibig sabihin na hindi sila mangyayari. Ibig sabihin lang nito kadalasan ay hindi agad-agad ito mangyayari at meron pa tayong pagdadaanan na mga pagdurusa. Kung kaya sana ay magpatuloy nga tayo sa pagsisikap sa kabanalan para matanggal natin yung mga hadlang natin sa buhay. Tapos kaya nga kami nag-o-offer ng tinatawag na mga ritual sacrifice and offering para yun yung maging kapalit doon sa mga pagdurusa na kailangan sana natin pagdaanan or hindi kaya kung meron nga tayong pagdadaanan na pagdurusa na hindi maiiwasan ay hindi na ganoon kabigat kumpara sa kung ano yung pagdadaanan natin kung hindi tayo magpaparitwal. So yung manifestation ay kadalasan tinuturo ng mga teacher na nasa spiritual na gagawin lang ng mga tao yung meditation na magpapalalim ka muna sa kamalayan mo na maka-access ka sa subconscious mo sa meditation o di ka sa hypnosis. Tapos i-vision mo or iisipin mo na nangyayari na kung ano yung gusto mong mangyari tapos yun na yung mangyayari sa'yo. Maaring meron ngang mga ganyang kaso pero kadalasan kasi ang hindi na-factor dyan, yun ngang mga sumpa mula sa una pang panahon sa mga ninuno natin at sa mga nauna nating mga buhay na syempre makakasagabal sa mga yan. Bukod pa nga sa tayo ang nagmamanifest nga dun sa mga meditation na ganyan, na nakakatulong naman, ay meron pa tayong kailangan pagsisikap din sa material na paraan para mas palapit sa atin yung mga swerte natin sa buhay. Ang maganda ay magamit natin ang parehong material at spiritual para magtulong ang mga ito at mas mabilis natin makuha ang mga kagustuhan natin or kahilingan natin sa buhay. Ika nga sa kasabihan na nasa Diyos ang awa pero nasa tao ang gawa. Yung mismong pag-meditate mo para mag-manifest na nagdarasal ka para matupad yung kahilingan mo, ay yun na nga yung part ng nasa tao, bukod pa nga doon sa pagsisikap natin na mag-aral o hindi kaya ay magtrabaho sa lahat ng mga karampatan na kailangan natin at yung pagpapakabuti natin sa ating mga sarili, pagpapakabanal ay makakatulong nga sa atin para makalapit tayo doon sa mga oportunidad na para nga doon sa pagpapatupad ng ating mga kahilingan. Isa pa nga na sinasabing konsepto ay seek first the kingdom of God and all of these things will be added unto you. Ibig sabihin ay kung hanapin talaga natin kung ano ang kalooban ng Diyos at ipatupad yung kalooban na yan ay maidadagdag sa atin ang lahat ng mga kagustuhan at pangangailangan natin.
Hindi man agad-agad yan, pero dahan-dahan mangyayari talaga yan basta naubos na natin yung mga mabibigat na sumpa sa ating mga buhay at magpatuloy tayo sa kabanalan para nga makuha natin yung mga grasya na yan. Yung mga pagdurusa kasi, hindi naman maiiwasan na meron talaga tayong pagdadaanan na ganyan kahit na meron na tayong mga swerte sa buhay natin dahil nga ay nandito tayo sa mundo ng tao. Pero kahit papaano, kung nagawa natin ang tama tapos naiwasan natin ang mali at napatupad nga natin yung mga kalooban ng Diyos bukod pa dyan, tapos nagagawa nga natin yung pag-manifest sa mga meditation at dasal natin at bukod pa dyan ay nakapagpa-ritual tayo para tanggalin yung mga malas natin at patupad yung mga kahilingan natin, ay mangyayari yung mga kagustuhan natin sa buhay. Hindi man agad-agad at hindi man lahat ay dahan-dahan doon sa paraan na gusto ibigay ng Diyos sa atin ay meron tayong mga matatanggap na grasya. May mga nagsasalita tungkol nga sa sinasabing law of attraction na naa-attract nga natin ang mga bagay sa buhay natin depende sa kung ano ang enerhiya natin. Kung kaya yung proseso nga ng kabanalan ay nililinis natin yung sarili nating enerhiya para yung mga grasya yung lalapit sa atin at hindi kamalasan. May mga masasamang paraan ang ibang mga tao na gumagawa nga sila ng ritual na mag-aalay sila ng buhay ng mga tao pero hindi natin gagawin yan kasi nga ang kasamaan naman na epekto niyan ay pupunta sa impyerno kung sino man ang gumawa ng ganyan. Pero may mga gumagawa nga ng ganyan para makakuha sila ng mas mahabang buhay dito or mas maraming kayamanan o kasikatan. At sasabihin ko na talagang yan yung mga iiwasan natin kasi masama yan. Pero yung tinatawag nga na law of attraction na nagme-meditate ka nga dun sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Tapos nagpapakabuti ka, nililinis mo yung sarili mong ugali para yung enerhiya mo, yung vibrations mo ay mataas, tapos naniniwala ka sa mas mabuting mangyayari, okay yan lahat. Katugma ito nga dun sa sinasabi sa Bible, kung halimbawa naniniwala ka sa Bible, na kung ano man ang mabuti, maganda, at nakaaya-aya sa Diyos o makakatulong sa atin na mas mapalapit tayo sa kabutihan, ay yun ang gagawin natin. Kung tutuusin talaga natin ng mabuti mga kapatid, ang lahat ng bagay na pinagdadaanan natin ngayon ay nagsimula sa kung ano yung ginawa natin sa nakaraan. Tapos ngayon ay nagbubunga na inaani natin kung ano ang epekto ng mga yan. Kung gusto natin ng mas magandang kinabukasan, kung halimbawa hindi masyado maganda ang kasalukuyan natin, kailangan natin magtanim sa mga tamang pag-iisip, sa mga tamang pakiramdam or damdamin, sa mga tamang salita at tamang gawa para makakuha tayo ng magandang kinabukasan. Kung kaya nga nagbibigay ako ng mga pangkalahatang gabay tungkol sa iba-ibang aspeto natin ng buhay para maka-improve tayo sa mga yan, sa physical, emotional, mental, spiritual, professional, social, financial. Hindi ko binibigay na sobrang detalyado at advanced ang lahat, pero nagbibigay ako ng sapat na impormasyon para makasimula kayo. Tapos kung gusto nyo pang palalimin ang mga yan na aspeto sa buhay ninyo, ay pwede kayong mas magsaliksik pa. Pero at least meron na kayong idea para paano tingnan yung kabuuan ng buhay ninyo at paano improve ang bawat aspeto. At sa kaso natin ngayon, syempre yung tinatawag nga na manifestation, ay yun ngang proseso na gusto natin mangyari yung mga kahilingan natin. So sa simpleng salita, ituturo ko nga sa inyo na kung ano nga yung iniisip nyo na mga bagay na gusto nyo mangyari ay gawin yung detalyado yung pag-iisip nyo, pero huwag nyong iisipin na kailangan mangyari agad siya tapos ma-stress ka na hindi pa nangyayari. Parang ilagay mo lang siya dyan na yun yung gusto mo sanang mangyari tapos papakawalan mo siya dahil nagtitiwala ka nga sa Diyos na nagpapatupad na siya doon sa pangarap mo at siya na bahala sa kung anong paraan at panahon mangyayari ang yan. May mga iniisip tayo na mga pangarap natin, mga kahilingan na mangyayari sa eksaktong paraan na gusto natin mangyari ito, pero kadalasan ay hindi naman nangyayari yan. At ang Diyos na ang bahala sa kung paano nga yung pagpapatupad ng mga yan. Lagi nating aalalahanin na yung mundo na ito ay hindi naman yan punong-puno ng kasiyahan or kaligayahan kasi karamihan ng mga pinagdaanan nga natin dito ay pagdurusa. Pero kahit papaano ay mabibigyan tayo ng mga kahilingan natin kung gagawin nga natin yung pagpapakabanal, yung pag-meditate at pagdasal palagi at yung pagsisikap nga na ma-improve yung mga kaalaman natin sa iba-ibang aspeto ng buhay natin katulad ng mga tinuturo ko dito. So sana magawa mo kapatid yung iba-ibang steps na yan para matulungan ka nga doon sa pag-manifest mo or pagtupad ng kahilingan mo. Kasi nasa sa atin din yung swerte natin dulot nga doon sa mga ginawa natin sa nakaraan or yung mga ninuno natin or sa mga ibang past life reincarnations natin. Kaya tayo din yung gagawa ng swerte natin sa ngayong panahon sa paggawa nga ng kabutihan na alam na natin kung ano yung batas ng kalawakan na kung ano nga yung tinanim mo ay aanihin mo. So anihin natin lahat. Kung halimbawa ay meron tayong aanihin na medyo kamalasan,
Tapos ngayon ay magtanim tayo ng para sa kinabukasan natin para nga mas maging maganda. Mangyayari din yan at hindi man mangyayari agad sa buhay na ito ay meron pang sunod na buhay. Oo, kasi meron nga tayong mga reincarnation, di ba, na paulit-ulit tayo hanggang matimbang nga yung kabuuan na yan kapag naubos na yung mga reincarnations natin dito sa mundo ng tao. Pero alam nyo, kahit nga na tupad pa yung mga pangarap natin ay hindi talaga matutupad yung kabuuan nito dahil nga yung pinakamataas na mga pangarap natin ay maaabot lang natin sa kabilang mundo kapag nagtagumpay na tayo sa ating mga misyon bilang mga engkantong hari o reyna para maging mga engkantong hari o reyna na tayo na nandun na lahat ng mga gusto talaga natin. Para matulungan ka nga dito sa tinatawag na manifestation na ito ay sana maklik mo ang link sa post description para sa free gabay tungkol dito. Kailangan natin magpakabanal, gawin yung pagdasal at pag-meditate palagi. Tapos kung gusto mo ngang mas mapabilis yung karma mo, ay gawin natin yung ritual nga sa pagtanggal sa mga spiritual na atake o di kaya para sa swerte o sa katuparan ng kahilingan. Maganda sana ay lahat-lahat ng mga sinabi ko rito ay sabay-sabay natin gawin para nga makamtan natin ang ating mga kahilingan sa pinakamabilis at pinakaswabing paraan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nakasalalay nga sa kung ano yung mga sumpa na nasa atin mula sa mga nakaraan nating mga buhay. Kaya yung resulta dun sa mga iba-ibang manifestation, ritual at dasal na ginagawa sa pagpapakabanal natin ay iba-iba kada tao. Sana maklik mo ang link sa post description. Happy manifestation sa ating mga kahilingan. Salamat po at God bless.